lift, by your strength I will go. Itong kaparaanan, maaari niyo po ba kaming linisin at patawarin sa aming mga kasalanan upang maging karapat-dapat sa tulong ng inyong biyaya. Salamat po, Ama, sa buhay at lakas na inyong pinagkatiwala sa bawat isa sa amin. Kayo nawa po ang manguna sa devotional na aming isasagawa. Kabinaway inyong patnubayan at tulungan niyo nawa pong ma-dedicate ang aming puso't isipan, ganun din po ang mga magsisiganap ngayong umagang ito. Patnubayan ang aming technical, ang connection at signal. Tulungan nawa kami hanggang matapos. Ang inyo nawang banal na espiritu, ang mga siwa. Ito po ang aming hiling at dalangin. Sa pangalan ng aming manunubos na si Jesus. Amen. Amen. Maayong buntag, mga kaigsuon sa ating mga kabaysayaan na mga kapatiran. Naimbag, abigat, kakabsat sa ating mga kapatiran naman po na mga Ilocano. Maya paabak po king kareng kaya katamong kapatad na Kapampangan. Welcome, welcome, welcome. Ngayon po ay nasa live tayo ng CLPM God First Morning, June 14, Saturday, and happy Sabbath po sa lahat ng ating mga kapatiran. Happy Sabbath. Tayo pong lahat ay mag-uumpisa na. Ang part 2 po natin ay papangunahan ng ating butihing pastor na si Pastor Orland Caliso, lest we forget, sa part 2 ng Spreading the Word on Health. At siya po ay mangunguna din sa panalangin. At magkakaroon po tayo ng History of SDA Church ng ating media. At sa part 3 naman po, meron po tayo ng mga testimony ngayon. Si Sister Cleofe Rilioraza at si Pastor Jackson Dasoy. At sa part 4 naman po, magkakaroon po tayo ng reading na ipagkakaloob ni Sister Raquel Sawit na nasa chapter 43 na po tayo ng Counsels on Stewardship, paragraph 5, Blinded by Love of the World. Yan po ang ating topic. At magkakaroon po din po tayo ng benediction na pangungunahan niya. So, after po ng kanyang pagre-read, okay, pagbabasa, magkakaroon po tayo ng God First video at silent prayer. Ang united prayer naman po natin ay pangangasiwaan nila Brother Stanley sa adoration and confession. Ang supplication, ang thanksgiving at supplication ay pangungunahan naman po ni Brother Minard Bigino. At magkakaroon po tayo ng closing song at prayer ni Sister Sawit, TOP Chan, then closing. Pero bago po ang lahat, akin po kayong inaanyayahan na buksan ang inyong mga Biblia. Dala niyo po ba? Buksan niyo na po sa chapter 9. At atin pong subaybayan ito habang binabasa ng ating kapatid na kung saan mababasa po natin ang sa chapter 9 na ito, ang salot sa mga hayop, ang salot ng mga bukol, ang malakas na ulan ng yelo. Atin na po ngayong ibigay ang pagkakataon sa isang tinig lang po sa 1 hanggang 35 na bersikulo ng chapter 9 ng Exodus kay Sister Beth Perez. Nawa ang banal na espiritu ay mga siwa sa bawat isa sa atin. At sana lahat po ng ating mga kaibigan na mag-tune in, sana po ito po ay i-like nyo at i-share nyo sa ating mga kaibigan. Maging po ang nasa platform. Nais ko po kayo na anyayahan na i-like at share itong ating devotional. At sana tayo pong lahat ay kasihan ng banal na espiritu para ma-dedicate po natin ang ating puso. Sige, ibigay na po natin ang ating pagkakataon kay Sister Beth Perez. Exodus 9 verses 1 to 35. Magandang umaga.
Magandang umaga, happy God first morning po sa ating lahat and mapagpalang araw ng Sabat. Ang ating reading po ngayon ay chapter 9, ang pagkakapiste ng mga baka. Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon kay Moises, puntahan mo ang paraon at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo, payagan mong umalis ang aking bayan upang sila'y makapagsamba sa akin. Sapagkat kung tatanggihan mong paalisin sila at sila'y pipigilin mo pa, ang kamay ng Panginoon ay magbibigay ng matinding salot sa inyong hayop na nasa parang sa mga kabayo, mga asno, mga kamilyo, mga baka, at sa mga kawan. Ngunit gagawa ang Panginoon ng pagkakaiba sa mga hayop ng Israel at sa mga hayop ng Ehipto, upang walang mamatay sa lahat ng nauukol sa mga anak ni Israel. Ang Panginoon ay nagtakda ng panahon na sinasabi, bukas ay gagawin ng Panginoon ang bagay na ito sa lupain. Kinabukasan ay ginawa ng Panginoon ang bagay na iyon at ang lahat ng hayop sa Ehipto ay nangamatay. Ngunit sa hayop ng mga anak ng Israel ay walang namatay kahit isa. Ang paraon ay nagsugo at walang namatay kahit isa sa kawan ng mga Israelita. Ngunit ang puso ni Paraon ay nagmatigas at hindi niya pinayagang umalis ang taong bayan. Sinabi ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, dumakot kayo ng isang dakot na abo sa horno at isaboy ito ni Moises sa himpapawid sa paningin ni Paraon. Ito'y magiging pinong alabok sa buong lupain ng Ehipto at magiging pigsang susugat sa tao at sa hayop at sa buong lupain ng Ehipto. Kaya sila'y kumuha ng abo sa horno at tumayo sa harapan ni Paraon. Isinaboy ito ni Moises sa himpapawid at naging pigsang sumugat sa tao at sa hayop. Ang mga salamangkero ay hindi makatayo sa harapan ni Moises dahil sa mga pigsa, sapagkat nagkapigsa ang mga salamangkero at ang lahat ng mga Ehipsyo. Ngunit pinatigas ng Panginoon ang puso ni Paraon at hindi niya dininig sila gaya ng sinabi ng Panginoon kay Moises. Sinabi ng Panginoon kay Moises, bumangon ka maaga sa kinamagahan at tumayo ka sa harapan ng Paraon. Sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo, payagan mong umalis ang aking bayan upang sila'y makasamba sa akin. Sapagkat gayoy ibubuhos ko na ang lahat ng aking salot sa iyo, sa iyong mga lingkod at sa iyong bayan, upang iyong malaman na walang tulad ko sa buong daigdig. Sapagkat ngayon maaari ko nang iunat ang aking kamay upang dalhan ko ng salot at ang inyong bayan ay nawala ka na sa lupa. Subalit dahil sa layuning ito ay binuhay kita upang maipakita sa iyo ang aking kapangyarihan at ang aking pangalan ay mahayag sa buong daigdig. Nagmamalaki ka pa balaban sa aking bayan at ayaw mo silang paalisin? Bukas sa ganitong oras ay magpapabagsak ako ng mabibigat na yelong ulan na kailanman hindi pa mangyayari sa Ehipto. Mula ng araw na itatag ito hanggang ngayon. Ngayon nga'y magsusugo ako. Ipasilong mo ang inyong mga hayop at lahat ng inyong pag-aari
sa parang bawat tao at hayop maabutan sa parang at hindi masisilong ay babagsakan ng yelong ulan at mamamatay. Ang bawat natakot sa salita ng Panginoon sa mga lingkod ni Paraon ay nagpauwi na ng kanyang mga alipin at sa kanyang mga hayop sa mga bahay. Ngunit ang nagwalang bahala sa salita ng Panginoon, pinabayaan ang kanyang mga alipin at ang kanyang kaawan sa parang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay paharap sa langit upang magkaroon ng yelong ulan sa buong lupain. Ang Ehipto na babagsak sa mga tao, sa mga hayop at sa mga bawat halamanan sa parang sa buong lupain ng Ehipto. Kaya't inunat ni Moises ang kanyang tungkod paharap sa langit at ang Panginoon ay nagpadala ng kulog at yelong ulan at may apoy na bumagsak sa lupa. At ang Panginoon ay nagpaulan ng yelo sa lupain ng Ehipto. Sa gaya'y nagkaroon ng yelong ulan at ang apoy na sumisiklab sa gitna ng yelong ulan at gayoy napakabigat ng yelong ulan ay di nangyari kailanman sa buong lupain ng Ehipto. Mula nang maging bansa ito, binagsakan ng yelong ulan ang buong lupain ng Ehipto. Ang lahat na nasa parang, maging tao at maging hayop, pati na ang lahat ng halamanan sa parang at binali ang lahat ng punong kahoy. Sa lupain lamang ng Gosen na kinaroonan ng mga anak ng Israel, hindi nagkaroon ng yelong ulan. Ang Paraon ay nagsugo at ipinatawag sina Moises at Aaron. Sinabi sa kanila, ako'y nagkasala sa pagkakataong ito. Ang Panginoon ay matuwid, samantalang ako at ang aking bayan ay masama. Pakiusapan mo ninyo ang Panginoon sapagkat nagkaroon na ng sapat na kulog at yelong ulan. Papayagan kong umalis na kayo at hindi na kayo mananatili pa. Sinabi ni Moises sa kanya, pagkalabas ko sa lungsod, aking iunat ang aking mga kamay sa Panginoon. Ang mga kulog ay titigil at hindi na magkakaroon pa ng yelong ulan upang iyong malaman na ang daigdig ay sa Panginoon. Ngunit tungkol sa iyo at sa iyong mga lingkod, alam ko na hindi pa kayo natatakot sa Panginoong Diyos. Ang lino at ang sibada ay nasira sapagkat ang sibada ay nag-uuhay na at ang lino ay namumulaklak na. Subalit ang trigo at ang espelta ay hindi nasira sapagkat hindi pa tumutubo. Kaya si Moises ay lumabas sa lungsod mula sa Paraon at inunat ang kanyang mga kamay sa Panginoon. Ang mga kulog at ang mga yelong ulan ay tumigil at ang ulan ay hindi na bumuhos sa lupa. Ngunit nang makita ni Paraon na ang ulan ay yelong ulan at ang mga kulog ay tumigil, muli siyang nagkasala at nagmatigas ang kanyang puso pati ang kanyang mga lingkod. Ang puso ng Paraon ay nagmatigas at hindi na pinayagang umalis ang bayan ng Israel gaya ng sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Amen. Po tayo. Amen. 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 So, tayo po ngayon ay bukas sa ating platform, sa ating mga nandito ngayon, na mag-reflect sa ating nabasa. Makakatawa, no? Yun siguro yung
Bible ni Sister Beth nasa kabilang side. Okay. So, ito po ay sa chapter 4 na basa niyo po ba? Okay. So, habang nag-iisip po ang ating mga kaibigan at nagta-type din sa kanilang mga reflection, nais ko lang pong ilagay sa inyong sa harapan nyo ngayon ang reflection na ito sa aking pong pagsisearch. Sabi dito, God relenting pursuit of His people's freedom and worship. Na kung saan, sabi dito, not just liberation from physical bondage, but freedom from worship and service of Him. No, na pakinggan niyo po kung paano po ito isinaysay sa ating Biblia. So hindi lang po sila gusto na lumabas sa Ehipto, kung hindi maging malaya po sila sa pagsimba at pag-serve sa ating Panginoon. So verse 16 po, kung atin pong babasahin sa chapter 9, ang sabi po doon, napakalinaw, sabi niya, "But I have raised you up for this very purpose, that I might show you power, and that my name might be proclaimed in all the earth." Napakaganda po, no? Minsan sa ating buhay, bagamat tayo po ay nakakaranas ng mga kapighatian, pero meron purpose ang ating Panginoon para siya ay mapakita yung kanyang power, ma-proclaim ang kanyang kapangyarihan, at makita kung sino talaga ang nangunguna sa ating buhay. Gaya po, natatandaan ko po, marirecall nyo, yung nangyari sa SC Text, na po, natatandaan niyo po ba yon? Bagamat nakaranas po ang ating kapatid na kasawian sa kanyang pamilya, maging ang mga pinagkatiwalang buhay sa kanya ng mga kapitbahay niya, mga kaibigan, no? Meron pong kapangyarihan ng ating Panginoon na kung saan ang lahat ay, imbis na feeling natin tayo ang mag-comfort sa kanya, tayo po ang na-comfort. Nahanda na po ba ang ating bawat isa sa atin, sa sarili natin, kung sakali po magkakaroon tayo ng kapighatian? Na-dedicate po ba natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga anak, asawa, nanay, tatay? At maging madali ito dahil sa tulong ng ating mapagbiyayang Panginoon na hindi yun ang wakas. So, napakagandang ulit-ulitin ang babasahin na ito. Ang sabi pa doon, ang mga salot daw po is a deliberate or demonstration of God's sovereignty to Pharaoh, Egypt, and indeed to all generation. No? Kaya nga po, ang sarap na ulit-ulitin ito. Kung inyo pong ma-experience ang pagbabasa talaga ng Biblia, at patulong po tayo sa banal na espiritu para maunawaan po natin ito. Lalo na po sa mga nakaranas ng brokenness. Ayan. Pag na-broke po ang isang individual, pag binasa po natin ang banal na kasulatan, ito po ay talagang tagos hanggang puso. No? Mararamdaman nyo yung comfort ng ating Panginoon na hindi po tayo iniiwan at hindi po tayo nag-iisa. Okay? Iniwanan man po tayo ng ating mga asawa, mga boyfriend. Ayan. Ang ating Panginoon ay hindi nag-iiwan. Hindi po tayo gagawin na nag-iisa. Kaya nga po, napakasarap na ulit-ulitin ang Biblia. At ang sabi pa po dito, sa binasa ng ating kapatid, even in the midst of judgment, there is an invitation to respond in faith and obedience. Ayan, napakaganda, no po? Bagamat tayo ay nasa ganung mga sitwasyon minsan, no? Walang-wala, no? Actually, pinaparanas talaga ng ating Panginoon kasi napakatigas ng ating
ulo. Ano? Napansin nyo ang mga Israelites, pati nga yung mga propeta nila ay kinuha sa kanila, hindi lang po yung kayamanan nila. Huh? Pero ano po ang nangyari? Bagamat ganun po ang nangyayari sa bawat isa sa atin. Bagamat masunugan man po tayo, mawalan po man tayo ng asawa, mawalan man po tayo ng mga magulang, mawalan na po lahat dahil pinahiram lang po talaga yan, no? Yung sa SC text, pinahiram daw po ang kanyang yung asawa niya at anak sa kanya. At ang sabi dito, it challenges us to examine the state of our own hearts and truly repent. Ayan. And submit to Him and recognizing His sovereignty and taking His word seriously. Yan, napakaganda na sana seryosohin po natin. Kaya lang, pag maalwa ng buhay, walang problema na sasabihin natin na kapalit ang buhay o kaya naman ang ating mga tinitreasure sa ating nasasakupan. Talaga naman, parang binagsakan po tayo ng langit at lupa at feeling natin ay walang-wala ng choice. At sabi po ng ating kaibigan na, okay, nasa headquarters, ito po, isa pa sa tumimo sa akin ay ang huwad na pagsisisi ni Paraon. Inamin ni Paraon na siya'y nagkasala, na ang Panginoon ay matuwid, at ipapalaya raw niya ang mga Israelita. Ngunit nang tumigil na ang kulog at yelo, pinatigas niya muli ang kanyang puso at hindi pa rin niya pinalaya ang mga Israelita. Ilang beses ko rin kayang ginagaya si Paraon. Ilang beses ko bang nilalapitan ng Diyos upang lamang makaligtas sa problema? Sa halip na ituon ang pansin sa kanyang kabutihan, ang kanyang kabutihan lamang ang siyang tunay na nagtutulak sa atin tungo sa tunay na pagsisisi. Romans 2:4. Ang ganda po, no? Amen, amen, amen. So, kung meron pa po kayo na mga reflection ngayon dahil ang ating pong isang pastor ay, yes po, pasok po tayo. Reflection po doon sa yung sinabi ni Moises, sabi niya, yung mga Egyptian na naniwala at nakinig doon sa warning, nagsilong ng kanilang mga hayop at mga tao, kaya nakaligtas. So doon po sa ating babasahin ngayon na lest we forget about health reform, makikita po natin na kahit yung mga unbelievers na nasishare natin at sinunod yung natural remedy o yung liwanag tungkol sa kalusugan na ibinigay sa atin, sila po ay gumagaling. Ang nakakalungkot lang, magkaminsan tayo mga Adventist, kung akala natin ay nasa atin, alam natin lahat yung liwanag, pero hindi naman natin inya-apply, ay tayo yung nagkakasakit. Kaya tama po yung sabi doon na yung sumunod doon sa sinabi ng warning ng Panginoon, makakaligtas o hindi magkakasakit. Pero yung hindi susunod at i-ignorin lang yung liwanag tungkol sa reforma sa kalusugan, ay talaga pong aanihin natin yung mga sakit. Sabi niya, hindi po ba doon sa Exodus 15:26, kung susunod lang tayo sa kanyang mga batas at palatuntunan, wala siyang mabigat na karamdaman palalapitin sa atin gaya ng ibinigay niya sa mga Egyptian. Kaya mas maganda po kung ano yung sinabi ng Panginoon tungkol sa liwanag sa reforma sa kalusugan, sundin po natin para hindi rin po
hindi po natin anihin yung mga bagay na hindi natin dapat anihin. Yun lamang po at happy God first morning. Okay, amen, amen. Ayan, meron pa pong nagtaas sa atin si Brother Winfred. Yes, pasok po. At i-on niyo lang po ang inyong camera. Praise the Lord po. Okay, happy God first morning po sa ating lahat mga kapatid. Related po sa sinabi niyo po sister na ano no na no, 'di ba nung nagpadala ng ano yung yelo ang Panginoon, 'di ba? Para sana palambutin sana ang puso ni Faraon, 'di ba? O sa una nagsisi siya, sa una nagsisi siya. Tapos nung nawala na ulit yung salot ay ano, 'di ba? Bumalik na naman siya sa dati, 'di ba? Parang ano, relate ko rin ng sarili ko. Kasi dati pag nagkakasakit ako ng gout dahil sa kapabayaan ko sa sarili ko, tapos may mga nangyayari ding ayun hindi maganda sa akin, tapos ayun magsisisi rin ako sa Panginoon. Pero kapag gumaling na naman ako at gumanda ng buhay ko, babalik na naman ako sa dating pag-uugali ko. So ayun, tinuturo lang nito sa atin na ayun nga, dapat kailangan nagbabasa tayo ng banal na salita ng Panginoon, talagang sinasa puso natin yung para talagang makilala natin ng Panginoon. Tapos kapag may mga pagkakamali nga tayo ay doon talaga makita talaga natin na totoo talaga tayong nagsisisi. Kapag kakilala talaga natin ang Panginoon, nang sa ganun ay kapag kasi kilala natin ang Panginoon, makikita talaga natin na tayo ay nagkakamali talaga eh. At ayun, maramdaman natin na talagang kailangan talaga natin ng pagsisisi. So yun lamang po ang ko po. Amen, amen. So meron pa po tayong reflection na kung saan ito po ay kinaakiban ng panalangin. Sabi dito, okay, kung inyo pong mababasa sa chat, ang sabi dito sa ating headquarters, Ama, tulungan mo po akong tunay na magsisi. Bigyan mo po ako ng pusong laman na handang makinig at tumupad sa inyong mga salita at pangako, or ang aking mga salita at pangako sa iyo. Magtiwala sa iyong magagawa sa kabila ng kaguluhan sa aking kapaligiran. Salamat po sa iyong proteksyon sa akin at sa aking sambahayan. Ayan. Amen. Amen. So napakabuti po ng ating Panginoon. Meron pa po ba na gustong mag-reflect? Okay, sige po. Sumabog itong aeroplano, nahulog. Merong isang survivor. Who knows paano nakaligtas ito, mga kapatid, Walang makakapagpaliwanag kung paano siya nakaligtas, kundi ang Diyos lamang, at may plano ang Diyos siguro para sa kanya, So gayon din tayo, mga kapatid, Kung tayo magtatapat, magtitiwala sa kanya, ay kaya niya tayong protektahan sa kahit ano pa mang darating na mabigat na pagsubok sa ating buhay. Kung tayo man ay pipili natin maging tapat na katiwala, mga kapatid. Huwag tayo magduda na tayo magugutom, makukulangan, o kung ano man, po. Dahil ang Panginoon ay tunay na nariyan
para ingatan ang kanyang bayan kagaya ng ginawa niya sa bayan ng Israel noong panahon ng mga salot na yun. So yan lang po, ibigay natin sa iba yung iba pang mga points. Amen. Amen. Yan, sige po. Yes po. Hello, Sister Sinet. Yes Good po. morning. Happy Good God's morning. first morning. Sige po, paki-on lang po ang ating camera. Madilim pa eh. Wala. Naka-open na po pala yan. Okay, happy God's first morning po sa ating lahat, mga kapatid. Yung senaryo Happy God first morning ito po. kay Haring Paraon ay talagang yung kanyang kunwari na pretender na pagsisisi ay hindi maganda kasi parang binibiro niya ang Panginoon. Kunwari nagsisi siya, mamaya hindi. Pag wala na yung salot, wala na sakit. Kaya kuminsan mahirap po yun. Uuwi talaga yan sa kasadlakan ng kapahabakan. Kaya anong nangyari? Dahil binibiro niya ang Panginoon, kunwari sisi, mamaya hindi, nauwi ito sa kanyang kapahamakan talaga na kung saan ay sa bandang huli ng salot ay talagang ang Egypto, ang Egyptian ay talagang nahubaran sila. Maging anak talaga ay nawala kasi dahil sa kanyang kunwaring pagsisisi. Gayun din po sa atin, kuminsan binibiro natin, baka binibiro natin ang Panginoon, kunwari nagsisi, nagbalik loob, mamaya uli pagka maganda nga ang buhay, maganda ang sitwasyon, babalik uli sa dati, ay mahirap pala yung mga kapatid. Baka darating sa lundo, darating sa punto na ang lundo nun ay ikakapahapak po natin. Sana nga po ay ang tunay na pagsisisi talaga at pagbalik loob sa Panginoon ay mangyari na hindi nababalikan yung nakaraan na buhay natin upang lubos na tayo ka nga ay maging mapabubuti sa ating Panginoon. So yun lamang po at happy God's first morning sa ating lahat. Salamat po. Amen. Amen, brother. Yes po, at meron po tayong reflection galing sa ating butihin na pastor, Marine. Yes, sabi dito, we often try to negotiate with God, but faith requires full surrender. Is there any area where you're offering God a compromise instead of full obedience? Sana po, amen, opo, ayan. So, meron pa po bang reflection? Sabi po dito, si Brother Rezalino, reflection, katulad ni Moses, mayroon din ang ilan sa ating mga kapatiran na may spirit of discernment. Alam po natin kung yung isang tao ay tunay na nagsisisi or hindi. Yes po, amen. At sabi naman po ni Sister Brenda, marukay, tama po ba? Amen. At sana maging tulad tayo sa story ni Joseph. Dahil siya tunay na kapanalig ng ating kapanalig ng ating Panginoon kahit anong pagsubok niya, talagang iniiwasan niya, hindi siya matukso. Kailangan matibay ang ating pananampalataya. God bless. God is so good. Amen. Amen, Sister Brenda. Ayan. Thank you po. So, meron pa po bang gustong mag-reflect? Medyo mahaba po ang ating reflection ngayon dahil ang ating testimony ay isa lang. Okay. So, sana po yung mga na-assign na mga testimony, kung sakali pong walang signal po sa kanila, ay mag-record naman. No po. Okay, sabi po dito ni Brother Melvin. Oh, salamat po pala, Brother Melvin, sa inyong pag-reply or active na pagsasali dito sa ating chat, maging sa ating conversation kapag tayo kailangan na ng reflection.
Ang sabi po dito ni Brother Melvin, ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, katarungan at awa. Pinoprotektahan niya ang kanyang bayan habang binibigyan ng pagkakataon ang Ehipto na magsisi, ngunit dahil sa katigasan ng puso ni Paraon, patuloy ang parusa. Amen, amen. So napansin niyo po yung mga Egyptian, may mga naniwala, kaya yung kanilang mga spare na mga animals ay na pagbigyan din na hindi magkasalot. No po? Katulad ni Rahab, napansin nyo? Naniwala din po siya, pero dahil sa kapangyarihan at biyaya ng ating Panginoon, sila po ay na-spare. Yung mga nandun lang po sa kanilang kwarto o sa bahay nila, naligtas po. Okay, meron pa po si Brother Rizalini. Ganun din po ang mangyayari sa ating mga kapatid kapag patuloy po natin ni-reject ang mga liwanag na ibinigay ng Diyos. Titigas din po ang ating mga puso katulad ni Paraon. Huwag naman po sanang mangyari sa atin. God help us. Amen. Amen. Ayan po, napakabuti ng ating Panginoon sa realization na nangyayari sa ating buhay, lalo na kapag tayo ay nakakaranas ng mga hindi natin inaasahan. Actually, ang ating Panginoon ay hindi na surprise sa mga nangyayari sa ating buhay. Ito po ay pahintulot niya. Kaya sana tayo rin po ay hindi masusurprise. Kung sakaling magkaroon tayo ng dilubyo gaya ng 242 passengers. Akala ko fake news. No? Pero ayon sa balita, ito po ay totoo. So, napakabuti ng Panginoon. Binibigyan pa po tayo ng buhay at lakas para maitama natin ang mga magagaspang nating mga pag-uugali, ang ating pag-iisip. No po? Ayan, pag sobrang isip po natin, madidepress na po tayo. Ayan. So, sino po ang kawawa? Tayo rin po. So, sana i-dedicate din po natin ng sanang banal na espiritu ang sumaating sa ating puso at isipan. No? Napaka-delikado po kasi na kumakain nga po tayo ng tama. Minsan naman, ang ating isip ay hindi pa po na plancha. Ayan. Na-ready na po ang ating mga isusuot mamaya para hindi po tayo malate sa ating pupuntahan. Maging yung mga madidilim pa po dyan. Ayan po, meron pa po ba? So kung sakali pong wala na, tayo po ay dadako na kay Pastor Orland Caliso at siya na rin po ay mag-pray sa Lest We Forget. Meron na po ba kayong handa na mga libro, Lest We Forget? Ayan. So ibigay po natin ang pagkakaroon sa kanya. Magandang umaga po sa ating lahat. Happy Sabbath po at happy God first morning po sa ating lahat mga minamahal na mga kapatid. Ngayon po umaga, napakabuti ng ating Panginoon. Tayo ay dadako na po sa ating pong pagbabasa ng ating pong devotional na Lest We Forget. Ang ating pong yung umaga, ang pamagat po ng ating pong devotional, June 14. Spreading the Word on Health, Part 2. Ang ating pong talata yung umaga ay makikita sa Psalms 42 verse 11. Sabi dito, I shall not praise Him who is the health of my countenance and my God. The denomination didn't waste any time getting out the health reformer. The first issue appeared in August 1866, 3 months after the General Conference session. That initial issue had articles from a bevy of ministers, Dr. Lay and one from Ellen White. She urged that men and women should inform themselves in regard
to the philosophy of health, and concluded by stating that ignorance upon this important subject is sin. The light is now beaming upon us, and we are without excuse if we do not cherish the light and become intelligent in regard to these things, which it is our highest earthly interest to understand. H.R. August 1866. With so many ministers writing for the periodical, Lay, in the second issue, wrote a note for the benefit of those who might think that nobody can talk on health but on MD, and nobody on theology but ADD. He pointed out that many of his non-medical contributors had experience with health reform in the practical realm, and all of the articles had been examined professionally and endorsed before they are laid before the reader. The testimonials to transform health were many. G.W. Amadon, for example, reported that every day my heart dilates with joy as I realize the blessings of health. Question: as lived out by its sincere converts. As an individual, I can say that I am 100-fold better off than when I was living in such gross violation of the laws of our beings. Today, instead of aches and rheums, with congested brain and a numerous train of mental and bodily ailments, I am to great extent entirely free. Blessed be God for all this. Isaac Sanborn observed that because of health reform, I am entirely well of rheumatism, which I used to have so bad by spells that I could not walk a step for days, and that even though the open was in poor weather and in well ventilated speaking venues that exposed him to disease, he had not had a bad cold for more than 2 years. Then there was the tidbit from one individual that if he were to offer a burnt offering to the devil, he should choose a pig stuffed with tobacco. Our hearts should dilate with joy when we consider the alternative to good health. It is all too easy to forget the days of ignorance and the heartfelt blessing of good health. Ayan po mga minamahal na mga kapatid, ang ating pong devotional ito ay patungkol po sa health reform. Napakaganda po ng ating pong devotional. Kaya sabi nga po dito, ulitin ko po sa pagbabasa, mayroon pong sinabi dito. Sabi dito, that initial issue had articles of ABB ministers, Dr. Lay, and from Ellen White. So, sabi po dito ni Dr. Lay at ni Ellen G. White, she urged that, sabi nila pong dalawa, she urged that men and women should inform themselves in regard to the philosophy of health. Yan. Tapos ang pinaka sabi dito mga minamahal, and concluding by stating that, yan sabi po dito sa statement na ignorance upon this important subject is sin. Yun po yung health reform mga minamahal ay napakahalaga po. Kaya po marami pong mga nagpapatotoo dito na yung mga sumunod po sa health reform o kaya sa pagbabago ng ating pong yung kalusugan po, no, ay nagpapatotoo po sila na talaga sila ay gumaling. Na isa nga po dito sabi nga po dito yung nagpapatotoo, sabi po dito, no, na yung mayroon po siyang rayuma, ano po,
nung siya po ay sumunod po, sinunod po niya yung health reform, ay gumaling po siya sa kanya pong rayuma at nakapaglalakad na po siya. No, kaya po mga minamahal, ang sabi po ng ating devotional, yun nga po, sabi nga po kanina nung ating po isa pong LA, pulpultor, ay tayo po mga Adventist ay alam natin tayo po yung nangangaral ng health reform, tungkol po sa pangkalusugan. Kaya lang po minsan, ay kaya nga po yung ating pong health reform na katuruan, ng ating pong iglesia, ay marami pong mga tumitangkilik po dito na hindi po mga non-Adventist. Pero hindi na po sa atin naman pong mga mananampalataya, alam naman po natin na yung iba naman po talaga ay maingat na sumunod talaga dito po sa batas pangkalusugan. Kaya po kung gusto po natin mga minamahal na maging meaningful o maging makabuluhan o kaya maging masaya tayo at sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, ang sabi po ng ating pong devotional umaga ay wag nating baliwalain yung pangaral o yung tungkol po sa batas pangkalusugan. Kasi po ang makikinabang lang po nito mga minamahal ay tayo lang din po kapag halimbawa na lang nga po tungkol po sa mga pagkain, Kasi diyan po minsan ay mahina po tayo tungkol po sa pagkain, Tungkol po sa halimbawa nga din po yung pag-exercise, Yan pong mga ganun mga health reform. Okay, kung hindi pa naman po natin subukan na baguhin yung ating pong lifestyle, lalo na po sa pangkalusugan. Kasi po, sabi nga po ay kapag ano po yung ating pong itinanim, yun po yung ating pong aanihin. Kaya po napakaganda po ng ating pong yun pong ating devotional, tayo nga po yung mga mananampalatayang Adventista ay holistic po tayo. Mental, tapos yung social, tapos yung physical, saka yung spiritual. Kaya po ay hindi po pwedeng mangaral po tayo ng tungkol sa pangkalusugan pero tayo ay sakitin. Wala pong maniniwala sa atin, mga minamahal. Kaya po ay bilang pong mananampalataya, sana po isabuhay po natin ito, Kaya nga po, yung mga hindi nga po natin mga kapananampalataya ay ito ay kanila pong tinatangkilik o kay sinusunod po nila, Pero lalo na nga po, tayo pong mga nakakalam po ng katotohanan tungkol po sa kalusugan ay naway makikita din po sa ating pong mga buhay, Kaya po ay ito ay pagpapala po sa atin mga minamahal. Meron tayong mga mensaheng ganito tungkol sa pangkalusugan para maingatan din po natin ang ating kalusugan at tayo ay mamuhay pa sa mundong ito na maglilingkod sa Panginoon na masaya, Hindi tayo yung parang naglilingkod sa Panginoon pero hindi naman tayo miserable naman nating buhay dahil po ay di po tayo nag-ingat po sa tungkol po sa pangkalusugan. Yan lang po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa umaga po. Tayo po ay manalangin mga minamahal. Panginoong Diyos ay kami po ay mapalad po kami dahil ay meron po kaming mensahe na tungkol po sa health reform. Nawa po Panginoon Diyos ay hindi lamang po ito namin ay sa informative, kundi po ay mayroon po application sa aming mga buhay dahil po kung sundin namin Panginoon ang batas kalusugan ay maging masaya kami maglilingkod sa inyo, magpupuri sa inyo at maluwalhati po namin ang panapangalan. At ito po ay may bahagi din po namin ang batas pangkalusugan Panginoon sa mga hindi pa po nakakaalam. At bahagi namin kung gaano po ang mga benepisyo kung kaming sundin namin ang batas kalusugan ay nawa ay patuloy na maisabuhay po namin ito. Tulungan kami ng Banal na Espiritu na ingatan namin ang templo ninyo, Panginoon Diyos, upang lalo namin kayong malulahati. Pagpalain po kami ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 History po ng church. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But at
was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone, and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. 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 Yes po, Sister Cleophas. Amen. Cleofe. Nandito po si Sister Cleope. Relio Raza. Pasok po. Naka-unmute po kayo, Sister. Oh, sorry. Habang inantay po natin si Sister Cleofe Relio Raza, gusto ko lang po pasalamatan ng ating butihin na Pastor Antonio, Sir Edmond Sabio, Sir Melvin Villatano, Sister Ned Lozano, Tess David Reyes, hello po, shout out daw po. At sa ating pong mga kapatiran na patuloy na nagko-comment. Oh, siya nga po pala. Andiyan na po ba si Sister Cleofe? Pasok lang po. Open lang po yung camera niya. Nandito po siya eh. Kaya lang, yes po. Ginigising. Piniem ko po siya. Pero okay, thank you. Yes po. Pero hindi pa po siya nag-reply. Pero bagamat po, abang inaantay po natin siya, so nais ko lang po anyayahan ng mga magti-timbre play. Ayan. At saka yung mga naka-tune in ngayon. So nais ko lang po kayo na i-share, i-like, or i-heart share ang ating pag-aaral ngayon. At kung pwede po na i-mess. Si God First Morning po. Yes po. Kayo na po ba yan, ma'am? So, testimony? Yes po. Open your cam and then mag-unmute lang po tayo. Okay, ano po ako medyo kalbo.
Okay. Yes, good morning po. Sige po. Ay, ako mo ano? Ma'am, wait, hindi ko pa nakikita yung ano mo. Sige po, naka-live na po tayo. At testimony po. Iano ko lang po. Ay, eto po. Good morning po ulit. Narinig niyo ako, ma'am? Yes po, good Yes morning po, po. loud and clear. Malinaw po, ma'am. Sister. Malinaw po, sister. Ayan po. Ano ko lang po, ang testimony ko lang po is kung gaano dakila ang Diyos sa akin. Kasi po nag-undergo po ako ng chemotherapy. Tapos na po ako, and then sabi ko kasi nung nag-pray po kasi ako sa Panginoon, sabi ko, kasi nasa private po ako. Naano na ako sa pera, sabi ko, sayang yung perang napupunta sa private. Sabi ko, Panginoon, dalhin mo ako sa public hospital. Sabi ko, kasi may mga kakilala naman ako. Kaya kahirap kasi pumasok doon sa PJG. Ngayon po, nalaman namin na may isang kapatid doon, si Brother Ryan Ancheta, na dyan sa taga Cabanatuan. Siya po yung nilapitan ko. Sabi ko, brother, sabi ko, pwede bang i-ano mo ako kung paano ako makakalipat ng PJ? Tapos po yun, tinulungan niya ako. Tapos within a week, na ano po kaagad ako. Samantalang beforehand po, bago ako halos buwan siguro 3 buwan po bago kami maano ng PJ noon. Kaya nag-private ako. And then nung sinabi ko sa Panginoon, na sabi ko, Panginoon, ibibigay ko na lang po sa CLPM kasi po sa private, sa isang session po na pumupunta ako sa doktor, ang binabayaran ko sa kanya is 8,000. Sabi ko sa Panginoon, ibibigay ko na lang po sa CLPM yung doctor's fee ko. Sabi ko kasi, sayang naman kung pwede naman palang sa public na lang ako kasi okay naman doon, mas magagaling pa yung mga doktor. Ayun po, gumawa ang paraan ng Panginoon na makapunta ako. Tapos yung last session ko, doon ko na po nagawa. Kaya sabi ko, tinanong ko kay Pastor Dan kanina, ay kahapon po, na nagkita kami, sabi ko, Pastor, paano ko po ibibigay? Sabi niya, isulat mo lang po sa papel, sa sobre na ibibigay mo sa CLPM, basta siya, indicate siya, sabi niya. Okay na po yun. Yun po pinagpapasalamat kasi gumagawa, kung talagang paniniwalaan natin isang bagay. At saka gagawa natin ng paraan na mangyayari din iyon. Ang Panginoon po, inaano niya, binibigyan niya ng way para po mangyari lahat yung mga bagay-bagay para sa atin. At saka isa pa po, yung sa akin kasi, yung sa sakit ko, ang ko po kasi ang lahat po ng ko po kasi sa COP at saka noon, nung first na nag-chemo ako, narinig ko yon, sabi ng ate ko, ka palagi sa makinig ka palagi ng madaling araw, sabi niya sa akin. Kaya nakikinig din po ako. Tapos the first time na narinig ko yon, the following Saturday, ginawa po agad. And then, nung po yun, nung ginawa ko na siya, yung feeling na, nung nare-realize ko po kasi na yung feeling na, sabi nga niya, yung sa COP daw po, yun yung pagmamahal mo sa Diyos. Ever since po kasi talagang meticulous po ako sa pag-ano ko ng type ko. Pero pagdating sa offering po, mga lang siya, kung ano lang yung bibigay ko, yun lang po, hindi talaga siya 10% din.
Pero nung nalaman ko at nare-realize ko na ganun pala, na yung offering na yun is yung talaga yung pagmamahal mo sa Diyos. Kaya ginawa ko siyang 10% na rin po. At yun, naramdaman ko na lahat ng blessing talagang darating siya. Pag kailangan, yung sa yung sa ginagamit ko sa aking pagkikimo, bigay siya lahat ng mga kamag-anak ko. Pag alam na nila magkikimo ako, ipapadala na nila yung pera. Hindi po ako nangangailangan, hindi ako namumroblema. Ang inaano ko na lang po, isinishare ko na lang sa iba. Pag sa center po kasi ako nagtatrabaho, pag mga may sakit po doon, yun, nagbibigay din po ako sa kanila pag alam kong kawawang-kawawa na sila. Yun lang po. At napaka maganda po yung feeling na nagbibigay ka sa iba habang ang Pang Diyos po ay binibigyan po tayo ng mga blessings din. Yung pagmamahal na binibigay niya, binibigay din natin sa iba. Yun po yung napakaganda ang feeling. Yun lang po at happy. Cleope, salamat po sa inyo. Ang GFM ay patuloy po kayong papanalangin at patuloy po kayong palakasin ng Diyos. Pastor Nelson? Yes, sir. Can we offer now a special prayer for Sister Cleope? Sister Cleope, we will pray for you right now. Pag-pray po namin kayo. Pastor Nelson, pwede po ipag-pray ninyo si Sister Cleope ngayon na? Sige, Pastor. Pasensya na kayo, medyo madilim po dito sa akin. Nandito po sa Aurora eh. Sige, pag-pray po kayo ate. Ha? Pray po namin kayo ngayon. Sige. Dakilang Diyos, sa umagang ito, ako po ay lumalapit sa inyo. Kasama ko po ang buong grupo ng GFM. Ang GFM, Panginoon, ay tuwing umaga ay nakikipagpunyagi sa inyo. Tuwing umaga ay hinahanap kayo. Salamat po, Panginoon, sa programang ito at kami po ay inyo pong pinapalakas sa espiritual na bagay. Sa amin pong pakipagniig sa inyo, Panginoon, ay nagkakaroon ng kabuluhan dahil sa programang ito. Encounter po namin ang bawat isa, ang katapatan ng bawat isa. Salamat po na marami, Panginoon, sa umagang ito. At amin pong nakatagpo si Ate Cleope. Opo, Panginoon, ngayong umaga ay amin po siyang ipinapanalangin. Isinusumama mo sa inyo na si Panginoon ay nasa proseso po ng pagpapalakas ng kanya pong pangangatawan at magpapagaling. Amen. Ang pagpapagaling, Panginoon, ay nagmumula sa inyo. Amen. Ang kalakasan ay nagmumula sa inyo. Amen. Kaya nga sa umagang ito, dakilang Diyos, akin pong idinadalangin si Ate Cleope kasama po ng buong GFM na ang inyo pong mapagpagaling na kamay ay idampi sa kanya pong katawan. Sapagkat ang karamdaman na kanya pong dinadanas ngayon ay gawa ng kasalanan, ngunit ang inyo pong mapagpagaling na kamay, ang kanya pong maranasan, ang inyo pong biyaya, Panginoon, ang inyo pong kahabagan, kabutihan ay inyo pong ipagkaloob sa kanya. Amen. Kami, Panginoon, ay lumalapit sa inyo kasi kami po may pananampalataya at may pagtitiwala sa inyo. Opo, Panginoon, marami ng mga anak ninyo ang inyo pong pinagaling at nakaranas ng inyo pong biyaya. Ang bagay na ito, Panginoon, ay kayo lamang ang makapagsasagawa sa kanyang buhay. Kaya nga, Panginoon, maraming pong salamat sa katiyakan na anuman ang aming pong hihingin ng may pananampalataya, ito, Panginoon, ay inyo pong didinggin. Opo, Panginoon Diyos, samahan niyo po si Ate Cleope, patibayin niyo po ang kanyang kalooban, patatagin niyo po ang kanyang pong pananampalataya at patuloy po kayong manguna sa kanyang buhay. Opo, Panginoon. Salamat po ng marami. Amin po siyang inilalapit sa inyo, Panginoon, ngayong umaga. Ito ang amin pong dalangin sa pangalan po na Jesus. Amen. 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 God bless po sa inyo. Amen. 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 Ang kasunod po nating testimony, Pastor Dasoy, kaya lang nag-chat po kagabi, kahapon, dahil siya po ay nasa evangelism gabi-gabi at nasa lugar po siya na walang signal, ay hindi po siya makapagbibigay ng testimony pagkakalaw po natin ng iba. So ngayon mga kapatid, kung sino po sa inyo ang meron pa pong nais mag-testimony patungkol po sa katapatan, magtitiwala sa Diyos, magbibigay ng lahat ng mga bagay ay bukas. Okay. Kung wala naman po, dako na po tayo sa ating pong reflection. Sis, back to you. Yes ating po, host. thank you po, Pastor. Salamat po ng marami. Ayan. So, meron po tayong written
reflection dito para sa atin. Sister, basahin muna natin yung lahat ng CP kahapon para ma-review rin natin yung ating mga kapatid, no? Opo. Yung reading natin kahapon po, ating pumuling basahin para ma-review yung ating mga kapatid. Lesson from Judas. Yeah. From Judas. Sige po, meron po bang pwedeng bumasa? Basahin ko po. Sige Okay po. lang po ba? Ako na po babasa. Pahintulutan niyo po ako. Sige po, opo. Sige po. Ang atin pong lesson kahapon ay mayaman sa mga prinsipyo at muli na namang ipinadama sa atin ng Panginoon ang kanyang concern sa ating lahat, mga kapatid. Ang sabi po dito sa a lesson from Judas. Judas had valuable qualities, but there were some traits in his character that would have to be cut away before he could be saved. He must be born again, not of corruptible seed, but of incorruptible. His great hereditary and cultivated tendency to evil was covetousness, and by practice this became a habit which he carried into all his trading. His economical habits developed a parsimonious spirit, yung pong pagkukuripot, mga kapatid, ang ibig sabihin po nun, and became a fatal snare. Gain was his measurement of a correct religious experience, and all true righteousness became subordinate to this. Christ-like principles of uprightness and justice had no room in his life practice. Matindi ito. Knowing that he was being corrupted by covetousness, Christ gave him the privilege of hearing many precious lessons. He heard Christ laying down the principles which all must possess who would enter his kingdom. He was given every opportunity to receive Christ as his personal savior. Yun yung maganda doon, no? Talagang mahal siya ng Panginoon. But he refused his gift. He would not yield his way and will to Christ. He did not practice that which was contrary to his own inclinations. Therefore, his strong, voracious spirit was not corrected, while he continued a disciple in outward form, and while in the very presence of Christ, he appropriated to himself means that belonged to the Lord's treasury. Yon, mga kapatid, masakit. Judas might have been benefited by these lessons had he possessed a desire to be right at heart, but his acquisitiveness overcame him, and the love of money became a ruling power. Through indulgence, he permitted this trait in his character to grow and to take so deep a root that it crowded out the good seed sown in his heart. Ito po ang reading natin kahapon, mga kapatid. Amen. Yan. So, Brother Stanley, may reflection po kayo? Magandang umaga po sa lahat. Happy Sabbath. Happy God first morning. Ang aking pong takeaway ay sa kasaysayan ni Judas ay isang aral na nag-iwan ng isang aral na pagiging covetous o mapag-imbot sa anumang bagay ay magkakaroon ito ng kapahamakan sa isang tao. Ito ay isa ring pagpapaalala sa atin bilang mananampalataya na dapat magkaroon ng ito ay hindi dapat magkaroon ng puwang sa ating puso't kaisipan at na ang pag-iimbot ay hindi dapat mangibabaw. Na pag ito ay nangibabaw sa atin o sa isang tao, ang magiging dahilan nito ay kanyang kapahamakan. Katulad ng nangyari kay Judas. At nawa, patuloy nating linangin sa tulong ng Banal na Espiritu ang pagiging mapagbigay sa lahat ng pagkakataon, lalo na sa pagsuporta sa ating COP. Yun lamang at magandang umaga. Amen. 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 God first morning po. Sige, sister. Hello, ate. Video. Pwede pa?
Sige po. God first morning. Napakaganda po ng ating pong lesson ngayon. Alam naman natin, pag sinabi ng Judas, meron namang ibang Judas sa Biblia. Yung aklat ng Jude. Judas. Mga kapatid. Pero kapag sinabi nating Judas, who does not pay, who does not pay, who does not give. So, si Judas ay hindi niya ipinagkaloob ang kanyang puso sa Panginoon. He served Jesus. Kasama niya si Jesus. Pero hindi niya binigay ang kanyang puso kay Jesus. Si Judas ay naglilingkod, ngunit hindi niya ibinigay ang lahat sa Panginoon. Judas, mga kapatid, Judas no. Sino ang hindi nakakaalam ng mabuting bagay? Ito mga kapatid sa buhay ni Judas, napakaganda. Mga kapatid, bakit? Judas had valuable qualities. But there was some traits in his character. Kaya nga mga kapatid, paulit-ulit natin pinag-aaralan ay ang pagbibigay ay character development. Ang pagtatapat mga kapatid ay kaya tama mga kapatid yung sinabi ng ating Panginoong Hesus. Napakinggan din naman ni Judas ito. Aanuhin mo ang kayamanan sa lupa kung mawala naman ang iyong kaluluwa. So aanhin ni Judas ang maraming pera na kanyang tinamo sa lupa kung nawala naman ang kanyang kaluluwa. At the end of his life is nothing. Kaya nga mga kapatid, ang pinakamagandang buhay ay yung buhay ng may pagtatapat. So dito mga kapatid, sinabi dito ng ating lesson, he must be born again. Kaya kapag ang isang tao ay hindi niya lubusan ang pagtatapat sa Diyos, sabi dito, kailangan niya maipanganak na muli. Kaya kapag tayo ay nakaka-encounter ng mga kapatid na kulang ng pagtatapat sa Panginoon, kaya kailangan talaga nating dalawin, kailangan talaga nating paalalahanan ng may pag-ibig, gaya ng pag-ibig ng ating Panginoon, na sila ay maipanganak na muli, mga kapatid. So, yung covetousness na binabanggit natin dito, kaya sabi dito mga kapatid, Christ gave him the privilege of hearing many precious lessons. So, alam ni Satanas yung mga prinsipyo, maging sa prinsipyo ng pagiging tapat mga kapatid. So mga kapatid, sana huwag tayong magaya sa buhay ng isa sa alagad ng ating Panginoon na si Judas, na meron siya mga pagkakataon, pero yung mga pagkakataong yon na tinatawag siya ng Panginoon na born again ay nawala mga kapatid. So yun lang muna. Pagkalob natin sa iba, Pastor Jerry. Yes, Pastor. Yes po. Apo. Back to you, ate. Yes po. Yes. Nakita ko po kanina si Brother Rizalino. Meron po ba kayong gustong sabihin? Bago po tayo mag-God First video. Meron ako ditong kinument, sister. Basahin ko na lang sa based sa reading po natin, ha? Ito po ay a lesson from Judas. Ano po ba ang na-observe ko po dito sa reading natin? Ang una ko pong naobserbahan ay binibigay po sa atin ang liwanag na mahal din ng Diyos ang mga taong sakim. Huwag niyong kalilimutan yan. Mahal din po ng Panginoong Diyos ang mga taong sakim. Kaya hangad din ng Panginoon na mabago ang mga taong tulad ni Judas. Ma-convert. Okay? Ma-convert. Yung sinabi na po ni Pastor Nelson kanina. Judas was near to Christ and yet so far. Nasa piling ng Panginoon, subalit ang kalooban at katwiran ay malayo sa prinsipyo ng turo ni Kristo. Amen. Nakita ko po dito yung mga palatandaan ng ugaling sakim. Ito po, sinabi ni Sister White. Ito po yung formula. Matipid na kuripot para sa sariling kapakinabangan. Plus, inaangkin para sa sarili ang mga satlaping nakalaan sa kayamanan ng Panginoon. Ayan po ha.
Mag-ingat po kayo dyan. Yan po yung mga sintomas. Baka meron na pong nakikita kayong sintomas na ganyan sa sarili natin. Ay, nako mga kapatid, may pag-asa pa naman po. May gamot. May gamot po dyan. Yan ho ang nakita ko po dito sa pagbabasa natin. Ito po yung pag-asa. Hope for Judas and for us today. Ito po yung sinabi ni Sister White. Si Judas ay may mahalagang katangian, ngunit may ilang ugali sa kanyang pagkatao na kailangang alisin upang siya'y maligtas. At sinabi po dyan ni Sister White, kinakailangan niya ng bagong puso na lilikhain ng Panginoon sa kanya kung isusuko niya. Pero kung hindi, magmamatigas siyang kagaya ni Parao, mga kapatid. Sabi po ni Sister White, sana'y napakinabangan ni Judas ang mga aral na ito kung nanaisin lamang niyang maging tapat sa kanyang puso. Ngunit nanaig sa kanya ang pagkamahilig sa salapi at ang pag-ibig sa pera ang naging nangingibabaw na kapangyarihan. Sa patuloy na pagbibigay lugod sa sarili, pinayagan niyang lumago ang ugaling ito hanggang sa ito'y tuluyang umugat ng malalim at itaboy ang mabubuting binhi ng katotohanan na naihasik sa kanyang puso sa pamamagitan ni Kristo na kanyang Panginoon. O mga kapatid, mapanganib ang ugaling pagiging sakim. Kaya kung nakakakita po tayo ng bahid at maliit na sintomas, atin na po yang ilaglag. Sabi po ng James, ang tanging hindi kasalanan na pag-aabort o paglalaglag ay ilaglag na sa isip pa lang ang bahid at ang maliit na sintomas ng pagiging makasarili at kubetos. Ilaglag na mga kapatid. Ibig sabihin, i-abort na natin. Hindi pa man nakikita, ay nasa isip at puso pa lang. Atin na pong ilaglag. I-abort na po natin mga kapatid. Yan lang ho ang tanging abortion na hindi kasalanan sa Biblia. Ang abortion ng kasalanang nabubuo sa isip pa lang at sa puso, isuko na, ipasakop na sa ating Panginoon. God bless us all. Happy Sabbath. God first morning sa inyong lahat. Amen. 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 Pwede pa po, ma'am? Konti Yes lang. po. Sige po. Sige po. Sige. So, isa rin sa nakita ko dito yung biro nyo, si Judas, kasama niya na nga si Jesus eh. Kasama niya na buhay. Nakausap niya ng face to face, nakita niya mukhaan. Pero siya ay nahulog pa rin sa bitag ni Satanas, ano? So, ngayon, sa atin, sa buhay natin yan, hindi natin siya kasama personal sa ating buhay, hindi natin siya nakikita personal, ano? Ito malaking challenge sa atin, mga kapatid. Tayo ba ay magigagaya ni Judas na may pagdadamot at makasarili, mahilig sa, maibigin sa kayamanan? Mga kapatid, ating unang tingnan nyo ating mga sarili, mga kapatid, ano? Pag tinanong natin dito, sino gusto maging kagaya ni Judas? Bay, wala magtataas ng kamay, mga kapatid. Pero dapat, kung ayaw natin maging kagaya ni Judas, mga kapatid, ibigin natin ang Panginoon ng buong puso natin, ano? Hindi natin ibigin yung kayamanan sapagkat ang pag-ibig sa kayamanan ay spirit of Satan at may puso mapagbigay naman ay spirit of heaven. Ano po? Nawa sa umaga na ito, mga kapatid, tingnan natin mabuti ang ating sarili na hindi tayo maging kagaya ni Judas na maibigin sa kayamanan. At may nagtataas pa ng kamay, si Brother Winfred. Amen. Pasok po. Okay, happy God first morning po ulit at happy Sabbath. So may yung personal reflection ko po na isinulat ko na lang po dito, no? Basahin ko na lang po. So bilang mga tunay na Kristiyano, dapat nating italaga ang ating mga sarili sa Panginoon upang ang mga aral niya ay mapasa atin at ang ugaling mapag-imbot at sakim o gahaman sa kayamanan ay yun nga, hindi natin maging ugali o hindi tayo matulad kay kay Judas, no? Kasi pangit nung nagsasamba nga tayo sa Panginoon pero yung ugaling madamot ay nasa atin pa rin.
Kasi ano yun, una-una, iniinsulto natin ng Panginoon eh. Naglilingkod tayo sa Kanya tapos, di ba, iniibig pa rin natin yung mundo, di ba? Di ba, sabi nga sa mga nakaraang study nga natin dito, di ba, na we cannot serve two masters at the same time, di ba? Kung sa Panginoon tayo, sa Panginoon tayo, di ba? Kung sa kaaway, kaaway. Isa pa sa sinabi ko, sa halip ay maging mapagbigay tayo sa mga taong nangangailangan dahil dito natin ay papakita ang pag-ibig ng Panginoon sa kanila at yun nga, dito natin pinapakita sa Panginoon na tayo ay tunay na naglilingkod sa Kanya. So yun nga po, no, lalo na ay tayo ay mga ilaw nga ng sanlibutan to, no? So nabuhay tayo sa mundong ito para sa Panginoon, hindi para sa sanlibutan ito. Dapat makita natin dito na ang purpose ng buhay natin dito sa mundong ito ay para mapaglingkuran ang Panginoon at hindi ang sanlibutan. Yun lamang po. Amen. Ako po tayo sa God First video. Okay po, ating sayang mayroon pa sana magdadagdag ano, pero okay, nagtaas pa po, Brother Alvin. Bigyan muna natin ng pagkakataon na mabilisan naman to si Brother Maynard. Sige po. Sister Net din ha. Okay, salamat po. Nais ko lang pong naganda no kasi dito sa about Judas na ating binasa. Pasinin po natin yung mga mahalagang bagay na akin pong nakita, mga kapatid. Sabi ron ay lahat ay narinig ni Judas tungkol sa mga word of wisdom, practical life and Christianity, teaching about the principle of God's kingdom. Kanyang narinig yun sa ating Panginoong Yesus. Ano po? Nakita rin niya yung mga miracle na ginawa ng ating Panginoong Yesus sa bukas ng mata ng mga bulag, pagpapalakad sa mga lumpo, at lalo tigit dun sa miracle na ginawa dun sa 5 tinapay at 2 isda at yung mga patay ay binuhay. So nasaksihan yan ni Judas. Nakasama din ni Judas ang ating Panginoon Jesus for more than 3 years sa ministry, araw at gabi at maging sa hapagkainan kasama niya. Pero pansinin po natin, doon sa pasimula ng kanyang motibo ng pagsama sa ministry ng ating Panginoong Jesus. Alam po natin yung kwento pag binasa natin yun sa aklat ng Acts of the Apostle. Ang sabi doon ay hindi siya lumago sa biyaya ng Diyos sa kanyang nakita, sa kanyang narinig, sa kanyang nasaksihan sa panahon na kasama ang ating Panginoong Jesus. From the very beginning, yung motibo ni Judas ay hindi po nagbago hanggang sa huli. Mga minaman, yung pong pagbabago ng karakter, hindi lamang sa narinig, hindi lang sa nasasaksihan, kundi talagang yung biyaya ng Diyos na sumasapat sa lahat ng bagay para wala tayong maging dahilan. Wala tayong i-justified na sasabihin natin ay hindi natin narinig, hindi natin nakita, hindi natin nalaman. No, wala po talaga tayong may justified, mga kapatid. Pero sa karanasan ni Judas, mga kapatid, ito po ang ating tingnan. Hindi po guarantee na masasabi ng isang individual na narinig niya, nasaksihan niya, at nakasama niya at yun ay enough na. Sapagkat sa yung kalagayan ni Judas, ano po, yung profession is not guarantee para sa character development. Yung ministry, alam po natin ngayon, marami ang gumagamit at tumahawak sa salita ng Diyos, and yet iba ang motibo nila. Marami tayong nakikita, marami tayong pero sinasabi ko nga po, sa character transformation ng isang individual, anuman ang kanyang profession, anuman ang kanyang ministry, talagang dapat everyday ito po ay nag-grow. Everyday ito ay na-experience niya hanggang sa ito po ay mag-mature at maging matibay. Pero sa karanasan po ni Judas, wala po tayong nakita. Bagaman biniyaan siya ng Diyos na masaksihan at makita niya yung lahat ng mga bagay na gawa ng ating Panginoong Jesus para sana siya ay mabago. Pero wala pong nangyari. Hanggang sa huling panahon ng oras niya
ng buhay, ay dala-dala niya yung pagiging makasarili. Kaya mapanganib at talagang napakadelikado. Ihahatid tayo sa kapahamakan kapag kayong ganong uri ng motibo ng buhay bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya ay hindi mawawala sa atin. Yun lang po siguro. Thank you very much. And God bless morning po. Amen. Amen. Si Sir Net nagtaas ng kamay. Amen. Ayan, God first morning. Ayan. Okay po. Sa buhay po ni Judas, pinakita po sa atin na ang buhay niya ay isang example sa atin. Example po yun. Pero yung example na yun ay hindi natin dapat tularan. Kasi yun ay hindi paraan ng ating Panginoon. Hindi yun ang way ng ating Panginoon. At itinuturo tayo doon sa kasakiman, sa pag-iimbot, na kung saan ito yung pinapaalis sa atin, kailangan mawala sa atin to. At ito ang nagre-remind sa atin, ng kwento ni Judas, nire-remind tayo nito na wala tayong anumang mabuting magagawa. Walang anumang mabuting magagawa kung ating susundin yung pita ng ating pag-iimbot o yung ating kasakiman. Pagkat ang ating Panginoon lang ang siyang supreme value, pinakamahalaga sa lahat. Kasi yan ang mga bitag ni Satanas eh. Papakita sa atin yung kasiyahan, magandang buhay, maraming salapi, maraming kayamanan. Pero nire-remind tayo na ang lahat ng mga iyan ay pag-aari ng ating Diyos. Kaya yung pagdumating sa atin, yung pag-iimbot, katulad nga na sinabi ni Pastor Jerry kanina, itakwil na agad natin, wag na natin entertain. Kapag na pumapasok na sa isip natin, ito hindi ko muna to gagawin, hindi ko muna to ibibigay, itakwil na po natin agad, ibat na natin dahil ang kalalabasan niyan ay hindi na po mabuti. Kapag po meron ng doubt at kapag po meron ng alinlangan, dahil ang gagawin mo ay mabuti tapos biglang magkakaroon ka ng doubt, biglang alinlangan ka na hindi mo na itutuloy, yun po ay pakanana po ng kaaway. Bitag na po yun, pumapasok na po tayo doon. Kaya huwag nating hayaan na pasukin tayo ng kaaway. Huwag nating hayaan na ang dyablo ang siyang magtagumpay kaysa doon sa Panginoon. Yun lang po. Amen. 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 So, tignan niyo po yung ating chat box. Meron pa pong mga reflection doon at punta na po tayo sa God First video. Okay po. Tayo makinig. Ipinapakita ng paghahandog ang pag-ibig sa mga tao. June 14, Offertory Reading Devotional. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon, sa harapan ng lahat ng kanyang bayan, sa mga bulwagan ng bahay ng Panginoon, sa gitna mo, O Jerusalem. Purihin ang Panginoon. Mga Awit Kapitulo 116, 18, 19. Ibinigay ni Jesus ang dalawang pangalawang dakilang utos na ganito: ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Nagpapakita tayo ng pag-ibig sa ating kapwa sa ilang pamamaraan. Isa sa mga paraan upang ipakita ang ating pag-ibig sa kanila ay sa pamamagitan ng pagdamay sa kanila kapag sila ay dumaraan sa mahihirap na hamon sa buhay, dinadalaw kapag nasa ospital at may sakit, o kaya ay pagbibigay ng tulong kapag sila'y nangangailangan. Si Ellen G. White ay nagpapahiwatig ng isa pang paraan para ipakita natin ang ating pagmamahal sa iba. Sinulat niya, kung mas marami tayong pamumuhunan sa layunin ng Diyos upang tumulong sa kaligtasan ng mga kaluluwa, mas mapapalapit sila sa ating mga puso. Testimonies for the Church, Volume 3, page 405. Ang ating pagmamahal sa ating kapwa ay hindi lamang dapat ipakita sa pagtugon sa kanilang pisikal na pangangailangan, dapat din tayong mamuhunan para sa kanilang kaligtasan. Kapag ibinalik natin ang ating mga ikapo at handog,
tayo ay namumuhunan sa gawain ng Diyos. Sa pagbibigay sa kanyang gawain, ang ating mga puso ay mapapalapit sa mga lalaki at babaeng kinamatayan ni Jesus. Tulad ng sinabi ni Ellen G. White, kung pinakamamahal mo ang Diyos at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, naniniwala kami na magpapakita kayo ng katunayang nahahawakan na katulad ng kusang loob na handog para sa bukiran. The Review and Herald, January 8, 1889. Panawagan. Inaanyayahan ko kayo na ipakita ang inyong pag-ibig sa Diyos at sa inyong kapwa sa pamamagitan ng masaganang pagbibigay para sa kaligtasan ng inyong kapwa na nagsasaliksik ng katotohanan. Sa pagbabalik natin ng ating mga ikapo at mga pangakong handog ay ilagay natin sa huli ang ating mga hangarin, at unahin ang Diyos. Amen. Yes po, Sister Raquel. Sis, Darako na po. Happy, good morning po. Happy, sandali lang. Happy God First Morning sa lahat po. Yes. Happy God First Morning. Ako po ay magbabasa sa Council on Stewardship, chapter 43, paragraph 5. Blinded by love of the world. The cause of God is to hold the first place in our plans and affections. There is need of bearing a straight message concerning the indulgence of self, while the cause of God is in need of means. Some are so cold and backslidden that they do not realize that they are setting their affections on earthly treasure, which is soon to be swept away forever. The love of the world is binding them about like a thick garment, and unless they change their course, they will not know how precious it is to practice self-denial. For Christ's sake, all our idols, our love of the world, must be expelled from the heart. There are ministers and faithful friends who see the danger that surrounds these self-bound souls, and who faithfully present to them the error of their course. But instead of taking admonition in the spirit in which they are given and profiting thereby, those reproved rise up against the ones who deal with them faithfully. Oh, that they might arouse from their spiritual lethargy and now acquaint themselves with God. The world is blinding their eyes from seeing Him who is invisible. They are unable to discern the most precious things that are of eternal interest, but view the truth of God in so dim a light that it seems of little value to them. The merest atom concerning their temporal interests assume magnified proportion, while the things concerning eternity are dropped out of their reckoning. The Review and Herald, October 31, 1893. Amen. 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 Silent prayer po tayo. Amen mga kapatid. Tayo ay mag-reflect muna bago manalangin. Buksan ko lang yung aking camera na po. Ayan. Blinded by love of the world. Ano po? Nabubulag sa pag-ibig sa mundo. Grabe, no? Nabubulag. Tayo ba nabubulag dahil sa pag-ibig sa mundo, mga kapatid? Sabi dito, God must be the first in the hearts and plans. So, basic to, no? Araw-araw natin pinapanggit ito. Dapat unahin natin ang Diyos sa ating, priority natin ang Diyos palagi, ano? Sa ating buhay, sa ating mga plano,
sa ating puso dapat Diyos ang nauna, no? Sa ating kayamanan. So sa ganitong paraan ay may iwasan natin na palagi tayo makakonek sa Kanya. Yan, ano? Kapag inuuna ang sarili at ang makabudong pagnanasa, ang puso ay lumalamig at napapalayo sa Diyos. Totoo ito, ano? Totoo ito. Pag inuuna natin, sundin natin yung sarili natin kaysa sa Panginoon. Halimbawa, ganito, ako ba ay mag-o-offering ngayon ng COP na katumbas ng tithes? Susundin ko yung sarili ko kasi marami kong kailangan eh. So ayan, ano, tayo dahil napapaliw sa Diyos, ano. May maganda rito, maganda. Sinabi ito, ang pag-ibig sa mundo ay parang makapal na damit na bumabalot sa puso ng tao. Ayan, ano, grabe, ano, makapal na damit, pinalot yung puso ng tao. Pinipigil siyang maranasan ng kaligayahan ng pagsasakripisyo para kay Kristo. Kaya huwag natin ibigin yung mundo, mga kapatid, ano. Yes, ibigin natin si Kristo, ano po. So ayan, meron dito, sabi pa, may mga tapat na tagapayo o manggagawa ng Diyos na nagbibigay ng babala ukol sa espiritual na panganib ng pagiging makalupa. Ngunit madalas tinatalikuran o sinusuklian ng galit ang mga nagbibigay ng matatapat na paalala. Imbis na tanggapin ito na may kababaang loob. Ito yung mga kumukontra sa church, ano? Mga tiga-kontra palagi, ano? Lahat na lang ng arinig ko kontrahin, ano? Ito pa, ang pagkabulag sa espiritual ay sanhi ng sobrang pagtutok sa mga makamundong bagay. Baka sobrang na tayo sa pag-gadget, sobrang na tayo sa puro business, puro trabaho. Tayo nabubulag espiritual na, no? Maliit na bagay lang ukol sa pera o ari-arian ay pinalalaki, habang ang mga bagay na ukol sa kaligtasan ay pinapaliwala. Patay. Kita mo, maliit na bagay lang yung pera, no? At saka ari-arian, pero pinapalaki ng usapin, ano? Pero yung mga bagay na ukol sa kaligtasan ay pinabaliwala. So yan yung mga nakita natin puntos dito, no? Sabi dito sa pinakahuli, ang paalala ng lesson na ito ay seryoso at mapanlikha ng pagninilay. Hindi lahat ng umaattend sa church, ayan, ano? Ulitin ko, hindi lahat ng umaattend sa church o naglilingkod ay malaya sa panganib sa pagiging makalupa. So hindi lahat ng mga active members ng church ay free na hindi na matutokso sa panganib na makalupa, ano? Tandaan natin yan, lahat ay wala exempted sa tukso ni Satan, ano? Sa katunayan, maraming tapat. Ulitin ko, marami daw tapat sa panlabas ang unti-unting nabubulag sa tunay na halaga ng katotohanan, habang ang mundo ay pumupuno ng pansin, damdamin at pag-asa. Kaya dapat talaga connected tayo kay Jesus palagi, ano? Baka isa tayo sa mga silaw dito sa akala natin ay tayo ay okay na dahil active tayo sa church. Ano, titingnan natin ating sarili, bantayan natin ang ating sarili palagi na ito bang aking ginagawa ay kalooban ng Panginoon o hindi, ano po, mga kapatid. So yan ang ating lesson sa umaga na ito. Tingnan natin sa inyo kung meron kayong comment. Wala naman, tayo dadako sa panalangin, mga kapatid. Silent prayer and then continue po ako. Let us pray, mga kapatid. Let us pray, mga kapatid. Dakila at mapagpala namin ang banal na nasa langit. Salamat po muli sa umaga na ito na muli nyo kaming ginising. Muli nyo kaming binigyan ng panibagong buhay at kalakasan. At salamat sa paalala sa amin sa umaga na ito na kami bilang active sa church, mga leader ng simbahan, na hindi po exempted sa pagkakadalawang sa sanlibutan.
Tunay na ang kalaban ay malakas, gumagawa ng lahat ng paraan upang kami na inyong mga anak ay mapalayo sa inyo. Ang aming panalangin palagi ay tulungan niyo po kami na mabantayan namin ang aming mga sarili, sapagkat minsan baka hindi na namin namamalayan, kami pala ay napapalayo na unti-unti at nakakasanayan na namin ng mga maling gawa. Sa umaga na ito, dakilan Diyos, hiling po kami ng kapatawaran kung kami man ay nagkulang at nagkasala, kung kami man ay naging mahina, nagkulang ng tiwala po sa inyo, at nais namin na muling bumalik sa tamang landas namin paglakad. Kaya ang gabay ng Holy Spirit ang aming panalangin sa bawat araw, na kayo po ang aming dapat unahin sa lahat ng bagay, sa aming mga pagdedesisyon sa buhay, sa bawat paggising namin sa umaga, sa bawat aming paggawa, ay makita namin na ang aming gagawin ay inyong kalooban, at lalo higit sa aming pagiging tapat na katiwala, na aming ipakita ang aming pagmamahal at pagtitiwala po sa inyo sa pamamagitan ng pagbibigay ng masagana at bukal sa aming puso, na ito ay makakatulong sa gawain, sa pagtatapos na iyong mga gawain. Maraming salamat po, Ama, sa gabay at patnubay. Ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy narito ang aming mga kapatiran, kami rin naman ay may mga personal prayer request na nais namin ilapit po sa inyo. Unang-una ang sambahayan ni Ate Revy, buong San Leonardo Church, ang mga kapatiran doon sa pangunguna ni Ate Revy at ng iba pa. Patuloy nila, nawa nyo silang patatagin sa kanilang pananampalataya. Maraming mga tukso sa paligid, maraming mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Ngunit patuloy kayo nariyan para sila ay muling pabalikin sa pananampalataya at pagtitiwala sa inyo. Kailangan din po namin ang sampayan ni Kuya Arman Reyes, na Ate Jasmine, Sister Jen sa kanyang pakipagpunyagi, pakipaglaban sa kanyang karamdaman. Samahan niyo po siya, o dakilang Diyos, na makita niya kayo bilang isang personal na tagapagligtas, dakilang magagamot, at ang aming comforter sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Gayon din si Ma'am Nora Cabiedes, Brother Leonard, ang kanyang recovery. Samahan niyo po siya, o dakilang Diyos, sa kanyang muling pagbangon. Ibalik niyo po ang kanyang mga lakas magamit sa pagtulong sa gawain. Dalangin din namin si Sister Dang de la Cruz, kasama na yung kanyang anak na graduating, ang kanilang pinasila pangailangan ay patuloy niyo po ipagkaloob po sa kanila, o dakilang Diyos. Dalangin din namin si Sister Vicky Jimenez, ang kanyang personal na kahilingan, ang patuloy na connection po sa inyo, ang patuloy na pagtatapat at pagtitiwala po sa inyo. Ang kanyang trabaho doon ay samahan niyo po sa kasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Dalangin din namin si Ate Lorna, si Kuya Bobby, ang kanyang mga pamilya, ang kanyang mga anak sa malayo, ay ingatan din po ang kanilang kalusugan sa araw-araw. Ganyan din si Sister Shirley Rosa Jacinto, anuman ang kanyang kahilingan personal sa mga sandali na ito, ipagkaloob niyo po ito sa kanya kasama ng kanyang mga mahal sa buhay. Ganyan din naman si Sister Sweetie, Sister Hannah, si Sister Brother Winfred Hilao, o dakilang Diyos, samahan po siya anuman ang kanyang mga pinagdaraanan sa buhay, anuman ang kanyang mga plano sa buhay. Pangunahan niyo po siya, o dakilang Diyos, upang siya ay maging liwanag sa kanyang nasasakupan. Dalangin din namin si Sister Gloria Balbido at ang kanyang mga mahal sa buhay. Gayon din si Sister Teresita Dairet Reyes, ang kanyang mga apo, mga anak, mga manugang, ang kanyang kalusugan, o dakilang Diyos. Dalangin din namin ang mga kapatiran na kasama namin na nalangin, ngunit hindi namin nabanggit ang kanilang mga pangalan. Ay may mga personal prayer request din po sila, o dakilang Diyos, na dinggin po ninyo ayon sa inyong kalooban at hindi lang sa aming kagustuhan. At sa huli, ang panalangin sa God First Morning CLPM Devotional. May mga karamdaman ng mga kapatiran. Si Sister Cleopa na nag-testimony kanina, o dakilang Diyos, patatagay niyo po ang kanyang pananampalataya na siya ay gagaling, kagaya ng pagpapagaling niyo po sa iba. At ang pamunuan ng CLPM, o dakilang Diyos, at lahat ng kapatiran na bumubuo ng CLPM, tulungan niyo po kaming maging tapat na katiwala
makatulong sa pagtatapos ng inyong gawain, sama-samang sasalubong sa inyo sa lalapit niya pagdating. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Ano po? Salamat po sa mga prayer warriors. Salamat sa mga sumubaybay. Salamat sa patuloy na pagbabalik araw-araw. Ayun, ano po, alam ko sa mga reflection at testimonies natututo tayo, no? At nawa yung mga ating natutunan ay ating isabuhay at atin din namang i-share sa iba, lalo na yung ano, no? Yung kay Judas, ano? Huwag tayo maging kagaya ni Judas na maging sakim sapagkat hindi ito maganda, no? Tayo dapat ay maging mapagbigay mga kapatid, ano? So ang keyword for today, huwag maging kagaya ni Judas, bagkus maging kagaya ni Jesus, mapagbigay, mapagpatawad at mapagmahal, ano po, mapagmahal sa bawat isa. Yan po ang ating lesson sa umaga na ito, at hanggang bukas po muli mga kapatid. Happy Sabbath po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.